Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman ang inyong kabanong. At ito ang aming kwento. 13 years old pa lang ako nang maranasan ko ang kakaibang karanasan nang pumunta kami sa baryo ng lolo ko. Dahil bata pa lang noon, hindi ko alam na hindi pala lahat ng hayop ay pwedeng gawing pet. Nakakita kasi kami ng half-brother kong si Matt ng kakaibang hayop sa may ilog. Sinabihan na kami ni Lolo na ibalik ito sa kung saan siya nanggaling dahil hindi raw inaalagaan ng ganong nilalang. Pero dahil bata pa kami noon, nagdesisyon kami ni Matt na alagaan ito at itago kay Lolo. Huli na nang malaman namin na may kinalaman pala ito sa kababalaghang nagaganap sa buhay namin. Hindi pala yun isang hayop na ligaw sa gubat. Anak pala ito ng kinatatakutang busaw sa probinsya ng lolo ko. Mabuti na lang, nandyan si Lolo. Dahil sa kanyang tapang at kaalaman sa ganung uri ng hayop na mukhang pusa pero kakaiba ang anyo, buhay pa rin kami ngayon. Ako po si Yasmin, kabanong mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ano pong itsura ni Lolo Kulas? Siyempre, gwapo. Matanda na siya tapos gwapo. O bakit? Wala na bang karapatan na maging gwapo kapag matanda na? Ano po ba ang itsura ng lugar doon? Marami po bang mga puno at mga ilog? Oo, mataas din ang kanila mga bundok na punong-puno ng mga hayop at mga iba't ibang klasing halaman. Wow! Nai-imagine ko na ngayon kung gaano kaganda ang mga tanawin sa lugar ni Lolo Kulas. Mama, marami po bang mga bulaklak at mga paru-paro sa lugar nila? Oo, Yasmin. May batis din po ba na may malamig na tubig na pinapalibutan ng mga kulay lunti ang mga damo? At may mga ibon din po ba na iba-iba ang kulay? May ahas din ba? Siyempre meron nun lahat. Siguro may mga diwata din doon na nakatira. Sana makakita ko ng isang diwata. Baka hindi diwata ang makita mo, ate. Baka aswang ang makita mo. Panira ka talaga, Matt. Oh, tama na yung bangayan nyo. Mag-ayos na kayo at ihanda na ang mga dala nyong gamit at para yatang malapit na tayo sa terminal. Sasakay pa po ba tayo ng tricycle? Sasakay pa tayo ng jeep at tapos tricycle para makaabot sa baryo na tinitirhan ng Lolo Kulas ninyo. Mama, mabait pa si Lolo Kulas? Aba syempre naman, napakabait nun. Basta ha, wag lang kayo magiging pasaway sa kanya. Ilang taon na po ba ang Lolo Kulas, Mama? Mga 60 years old na siya. Mama, anong trabaho niya? Kakaibang trabaho niya. Siya ang tumatayong espiritual na pinuno sa baryong yun. Espiritual na pinuno? Ano yun? Isa siyang pandita. Siya ang nagbibigay gabay sa mga taong gustong magkaroon ng koneksyon sa mga espiritu ng kalikasan. Katulad ng mga diwata? Makakatulad ng mga aswang? Oh, nandito na tayo sa terminal. Ang mga gamit nyo ha. Baka may maiwan kayo rito sa bus. Taong 2005, nakatira kami kabanang sa Butuan City na tanging si Mama Martha at ang nakababata kong kapatid na si Matt lang ang aking kasama. Magkapatid lang kami sa ina ni Matt at magkaiba ang aming mga ama. Matagal nang patay ang aking ama, samantalang ang ama naman ni Matt ay narito raw sa Davao Oriental. Kaya naman nagtungo kami rito at magbabakasyon sa bahay ni Lolo Kulas. Itong si Lolo Kulas ay lolo ni Matt at ihahatid kami rito ng aming Mama Martha habang siya ay may aasikasuhin daw ng mga papeles sa Mati City, isang syudad sa Davao Oriental. Ang mga papeles daw na aayusin ni Mama Martha ay upang makalaya na siya sa ama ni Matt. Batang-bata pa ako noon at hindi ko maintindihan ang mga pinagdaraanan ng aking ina. Hindi ko rin maintindihan kung ano ba ang mga pinaglalaban niya.
Basta, ang mahalaga, sabik na sabik kami ni Matt na magbakasyon sa isang liblib na baryo sa probinsyang ito. Nang makarating nga kami ng terminal, ay sumakay pa kami ng jeep at bumiyahe ng mahigit 1 oras. Nang makarating kami sa isang bayan, sumakay muli kami ng tricycle at dumaan sa magagandang tanawin na mga kakahuyan. Umakyat ang tricycle na ito sa isang burol na matatanaw mula roon ang napakagandang karagatan ng Davao Oriental. Manghang-mangha ako sa aking mga nakikita at tunay ngang napakaganda ng lugar na ito. Bumaba na ang tricycle sa burol at pumasok sa isang di kalakihang baryo na may iilang mga bahay. Nasa isang liblib na pook na nga kami. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang bahay na gawa sa kahoy. Medyo may kalakihan at kakaiba ang bahay na ito. Sa labas ay may mga parang manikang gawa sa kahoy na nakasabit sa labas nito. Pumasok kami at sinalubong naman kami ni Lolo Kulas na halos puti na lahat ng buhok pati na rin ang balbas nito. Pumasok kaya. Magandang hapon pa. Eto na ba mga anak mo, Marta? Oo, magpakilala kayo sa lolo kulas ninyo. Magandang hapon po. Ako po si Yasmin. 13 taong gulang na po ako. Ako po si Matt. 10 taong gulang po ako. Kakatuwa naman to mga anak mo. Ay, ito pala si Matt. Siya ba yung anak ni Rowel ng anak ko? Opo pa. Kaya gwapo pala ang bata ito. Manang-mana ka talaga sa akin. Lolo Kulas, pareho po kayong gwapo ni Matt. Hindi naman puti ang buhok ko eh. Ay, nako, kakatuwa kang bata ka. Marta, wala na ba talagang pag-asa na magkabalikan kayo ng anak ko? Alang-alang na lang kay Matt. Hindi na po. May kinakasama na ho siya sa Mati. Aayusin ko lang ang mga papel para makapaghiwalay na kami ni Ruel. Kaya kayo na po ang bahala sa mga anak ko. Mga 2 linggo lang ako sa syudad at babalik agad ako dito. Mama, iiwan mo kami dito ni ate? Mawawala lang ako saglit. Hindi ko naman kayo iiwan. Babalik din agad ako. Ngayon na po ba kayo aalis? Bukas ng umaga pa ako aalis. Alin na muna kayo sa kusina at may inihanda akong pagkain para sa pagdating ninyo. Pagkain po? Oo. Ay, alin na kayo. Kumain tayo. Ang bango-bango naman po nito, Lolo. Ano po ito? Yumbol yan. Yumbol? Para lang naman itong suman eh. Oo nga. Kawagis nga ito ng isang suman, pero kakaiba ito. Ito ay tradisyonal na pagkain natin mga Mandaya. Mandaya? Ano po yun, Lo? Ang Mandaya ay isang malaking tribo na naninirahan dito sa Davao Oriental. Halos lahat ng mga naninirahan dito may dugong Mandaya. Ngunit sa pagdating ng mga Bisaya, unti-unti nang nalilimutan ang aming mga tradisyon. Kakaunti na lang ang nakakaalala. Pero sa baryong ito, bilang isang pandita, pangangalagaan ko ang tradisyon ng mga Mandaya hanggang sa maipasa sa mga kaapu-apuhan ng mga taong naninirahan dito. Kung ganon, ipapasa po ninyo ang tradisyon kay Matt? Oh, bakit ako? Ikaw ang apo ni Lolo Kulas eh. Parang gano'n na nga. At ano, kumusta ang lasa ng pagkain? Masarap po, Lolo. Wala po bang fried chicken? Bakit ka naman maghahanap ng fried chicken? Kakatuwang bata talaga ito. Gusto mo ba ng fried chicken? Siyempre naman po, Lo. Kung ganon, mamayang hapon manghuhuli ako ng manok at magpa-fried chicken tayo. Talaga po, Lo? Ay, siyempre naman. Pwede rin tayong magtinola. Miss na miss ko na yung tinola nyo, pa. Ay, sige. 2 manok ang huhulihin natin. Sasali rin kami sa paghuli ng manok mamaya. Ako din. Sige, manghuhuli tayo ng manok. Kinahapunan, handa na kayong manghuli ng manok. Handang-handa na ako, Lo. Ako rin. Ang daming mga manok dito. Alaga niyo po ba ito lahat, Lolo? Oo, Yasmin. Maliban sa pagiging pandita ng tribo nag-aalaga rin ako ng mga manok. Oh, simulan na natin ang panghuhuli at nang maging masarap ang ulam natin mamayang gabi. Sige po. Oh, dahan-dahan lang sa pagtakbo, Matt, ha?
Yasmin, sundan mo ang kapatid mo at baka kung saan pa yan mapadpad. Opo, Ma. Matt! Sandali! Antayin mo ako! Ali kayo mga manok! Huwag kayong lumayo, ha? Sandali. May manok na papunta sa ilog oh. Huwag na tayong pumunta sa may ilog, Matt. Baka delikado ron. Ate, para yatang may nakatago sa may likuran ng santan. Oo nga. Gumagalaw-galaw ang mga dahon. Tara, puntahan natin. Baka manok yan na nagtatago. Dapat maging maingat lang tayo sa paghakbang. Baka kapag narinig niya tayo tumakbo yan. Sige. Maya-maya pa, Hindi naman ito manok. Anong klaseng nilalang to, ate? At natutulog siya. Sa itsura niyang puno ng balahibo, para siyang isang pusa. Paano naging pusa yan? Mukha naman siyang tao. Pero ang liit naman niya kung tao siya. Uwi natin sa bahay. Naku, wag. Baka kagatin tayo niyan. Matt! Yasmin! Bumalik na kayo rito! Halika na, tinatawag na tayo ni Lolo. Gusto ko siyang iuwi, ate. Babalikan na lang natin to bukas. Nakakatuwa siyang tingnan eh. Tayo na, Matt. nang makauwi na nga ang dalawa, Ang bango ng fried chicken. Tikman mo to. Special na fried chicken to, Matt. Kasi native na manok ang gamit ko. Tikman nyo yan at walang kasing sarap ang mga nitibong manok dito sa Davao Oriental. Ang amoy pa lang ng tinolang manok nakakagutom na. Ano pong ibig sabihin ng nitibong manok? Ibig sabihin, mga manok na inalagaan ng malaya sa bakuran. Organic chicken, walang halong kemikal. Ang sarap nito, Yoyo Kulas. Sarap. Wow! Ang sarap ng sabaw nitong tinolang manok. Ibang-ibang lasa nito sa mga manok sa syudad. Ay, syempre, kapag mga sangkap na mula rito sa bukid, ibang-ibang lasa at puro masasarap. Namiss ko ang lasa ng tinolang manok ninyo, pa. Naalala ko pa nung dinala ka rito ng aking anak. Ito ang unang inihain ko sa iyo. Kaya nga po. Ay, ang saya pa naman noon. Pero hindi ko alam kung anong nangyari at humantong kami sa ganito. Ganyan talaga ang buhay, Marta. May mga bagay na akala mo noon panghabang buhay, pero sa isang iglap lang pwede palang magbago ang lahat. Ano pong pinag-uusapan nyo? Mart, kumain ka na lang dyan at usapan pang matanda to. Wala ka namang maiintindihan. Ay, oo nga po pala. Kanina, habang nanghuli kami ng manok, napadpad kami dun sa may santan. At anong meron doon? May nakita kami ni ate na isa kakaibang nilalang Nilalang? Anong klaseng nilalang? Hindi namin maintindihan Para siyang pusa na parang tao, pero maliit. Di ba, te? Opo, totoo po yun. Isang nilalang na natutulog na ang katawan ay nakabalot ng mga balahibo na kulay abo at parang pusa. Ngunit ang katawan niya parang sa tao, pero maliit siya. Totoo ba yan? Siguro espiritu ng gubat ang nakita nyo. Dahil nagpakita sa inyo ang espiritu ng gubat, ibig sabihin may busila kayong puso. Ibig pong sabihin, mabait kami ni Matt? Oo, minsan lang nagpapakita ang mga espiritu ng gubat. Ayon sa mga kwento nagpapakita lang ito sa mga may busilak na puso. Kung ganon, balikan natin yung nilalang bukas. Pero mag-iingat din kayo Hindi lahat ng mga nilalang na nakikita nyo mabubuti. Baka nagdadala yan ng kapamakan. Mukha naman pong mabait Minsan, yung mga masasamang nilalang nagkukubli sa matiwasay na anyo. Kaya mag-iingat pa rin kayo. Baka hindi na rin natin ulit makita yon, Matt. Baka umalis na yon o umuwi kung saan man siya nakatira. Parang ganun na nga. At least nakakita kayo ng isang espiritu sa lugar na to. Ibig sabihin, ganito kahiwaga ang baryong ito. Kaya kapag nakaalis na ako, lagi kayong makikinig sa lolo ninyo Hindi ninyo alam kung ano-ano pa ang mga nilalang na meron sa lugar na to. Magiging ligtas kayo kapag nakinig kayo sa inyong lolo. Opo, Ma. Matt, Opo, Mama. mabuti naman. Lagi kayong magpapakabait sa lolo ninyo. O siya, busin na natin itong mga pagkain natin at nang makatulog na tayo.
Matapos namin magapunan kabanong, pumasok na kami sa isang kwarto kung saan tag-iisa kami ng kama ni Matt. Patakbo kong nagtungo sa kama na katabi ng bintana at agad na humiga roon. Napaka-komportable ng pakiramdam ko noong mga sandaling yon. Habang nakahiga ay naalala kong itsura ng nilalang na nakita namin ni Matt sa likod ng sandan. Anong klaseng nilalang kaya yon? Tunay bang espiritu yun ng kalikasan na nagpapakita lang sa mga taong may busilak na puso? Habang nakahigay, inaalala ko ang nakakaaliw na itsura ng nilalang na punong-puno ng kulay abong balahibo. Ngunit ang katawan nito'y sa tao na may nakakatuwang itsura rin. Biluga ng muka at may tenga na animoy sa pusa. Parang nasa 2 talampakan lang ang taas ang nilalang na yon. Kinabukasan, umalis na nga si Mama Martha at doon na muna siya sa siyudad ng Mati mananatili para ayusin ang mga bagay-bagay tungkol sa pagsasama nila ng ama ni Matt. Maagang umalis si Mama, kaya pagsapit ng dapit hapon ay bumalik kami sa may santan at umaasang makikitang muli ang nilalang na yon. Ngunit wala na siya ron. Lumipas ang 3 araw, lagi kaming naglalaro ni Matt sa may gilid ng ilog, doon sa ilalim ng isang malaking kahoy. Habang nasa ilalim ako ng kahoy, humiga ako at inaantok. Samantalang si Matt ay nanguhuli ng mga nagliliparang tutubi na lumilipad sa ibabaw ng mga ligaw na bulaklak. Ilang sandali lang ay nabigla na lang ako nang may nahulog mula sa itaas ng puno at lumabag ito sa aking tiyan. Napasigaw ako at nakita ko sa aking harapan ang isang kakaibang nilalang. At ito nga ang nilalang na nakita namin noong nakarang araw sa likuran ng santan. Nakatingin ito sa akin at nakangiti. Ate, anong nangyari? Matt, tingnan mo to, bilisan mo! Ha? Ang nilalang na nakita natin? Bigla na lamang siya nahulog mula sa puno at lumapag sa may tiyan ko. Masakit ba ang tiyan mo, ate? Hindi eh, parang ang wala ako naramdaman. Tingnan mo, ate, oh. Nakatingin lang siya sa'yo at parang nakangiti. Oo nga, nakakatuwa siyang tingnan. Para yatang gusto niya ako. Gustong-gusto niya ring hawakan siya. Tingnan mo, Teo. Kahit hinahawakan ko siya, hindi naman niya ako kinakagat. Nakakatuwa. Sandali at kakargahin ko siya. Anong pangalan mo? Nakakapagsalita kaya siya, ate? Hindi siguro. Baka isa siyang hayop o kaya naman isa nga siyang espiritu. Tingnan mo, oh. Gumagalaw-galaw yung buntot niya. Ibig sabihin, isa siyang espiritu. Bigyan natin siya ng pangalan. Coco. Tawagin natin siyang Coco. Coco. Hello, Coco. Gusto mo ba ng pangalan mo, Coco? Para namang nyog. Tingnan mo nga oh, ngumingiti siya at pumapaling ang kanyang mga buntot kapag tinatawag na Coco. Coco, Coco. Oo nga, ate. Dali natin siya kay Lolo Kulas. Tara. Pagkarating nila kay Lolo Kulas, Diyos ka, saan yun ako ang nilalang na yan? Lolo, ito po yung nakita namin nung isang araw sa likuran ng santan. Lolo, ano po sa tingin niyo ang nilalang na to? Ito po ba ay espiritu? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang nilalang eh. Tingnan niyo po oh, nakakatuwa siya. Parang gustong-gusto niya ako. Lo, pwede bang dito na lang siya sa atin tumira? Aalagaan po namin siya at mamahalin. Sige na po, Lolo. Kitang-kita naman po na gustong-gusto niya ako at si Matt. Hindi kami sasaktan nito. Pasensya na mga apo. Pero parang kinukutuban ako sa nilalang na yan eh. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Hindi siya katulad natin. Hindi siya isang pusa o hayop na pwede nating kupkupin. Sa tingin ko nararapat siyang ibalik sa kung saan niyo man siya nahanap. Hindi siya nararapat sa atin. Mas nararapat siya sa kalikasan. Pero Lo, Matt, makinig ka. Hindi naman niya kami ginagalaw eh. Hindi nga niya nga kami kinakagat. Mabait po siya oh. Tingnan niyo po, ngumingiti-ngiti pa siya. Naiintindihan naman kita, Matt. Maaring hindi siya ang nagdadala ng kapamakan. Pero kailangan ng balanse ng kalikasan at ng mundo ng mga tao.
At sa tingin ko, nararapat siya sa kalikasan. Kung ganon, hindi siya maaari rito? Oo, Yasmin. Hindi man ito maintindihan ni Matt. Maaari bang ikaw na lang ang magpaliwanag sa kanya? Ikaw ang mas nakakatanda eh. Ate, huwag tayong pumayag. Matt, naaalala mo ang bili ni Mama Martha sa atin? Huwag tayo maging pasaway at susundin natin lagi si Lolo Kulas. Kaya, sa ayaw o sa gusto man natin, kailangan nating isauli si Coco sa kalikasan. Sandali lang. Pinangalanan niyo na ang nilalang na yan? Opo, Lolo. Kaya naman pala parang nakakapit siya sa inyo eh. Sige na. Magmadali na kayo't ibalik nyo na sa kalikasan ng nilalang na yan at baka babalik-balik pa yan dito at magdulot ng kapahamakan sa atin. Sige po, Lo. Lalabas na po kami. Sige. Pero bumalik agad kayo at malapit ng dumilim ha. Maya-maya pa, Ate, tingnan mo. Ang imbing-imbing ng tulog niya sa mga bisig mo. Oo nga. Kawawa naman siya kapag binalik natin siya sa kakauyan. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating sundin si Lolo Kulas. Kaya mo ba siyang iwan doon, ate? Paano kapag nakasagupan niya isang aswang? Parang sa lugar na ito, ang dami mga aswang eh. Kaya naman siguro niya ang kanyang sarili. O kaya naman, baka kainin siya ng ahas. O kaya ng mga mababangis na hayop. Baka may tigre pa nga dito eh. Wala namang tigre rito. Tingnan mo nga itsura niya, ate oh. Di ka ba naaawa? Ay, sige na nga. Sumunod ka sa akin. May plano ko. Ha? Saan tayo pupunta? Ilang sandali pa. Diyan natin itatago si Coco? Oo, napansin ko kasi kahapon na may bakanting kulungan ng manok. Okay lang kaya siya dyan? Oo, dito lang natin siya ilagay. Tingnan mo, mahimbing pa rin ang tulog niya. Siguradong komportable siya dyan sa kulungan ng manok. Sana hindi siya makita ni Lolo Kulas. Kukunin natin siya bukas pag maglalaro tayo sa may ilog. Coco, dito ka lang muna ha. Mas ligtas ka kapag nandito ka lang. Nakakatuwa siyang tingnan kapag natutulog eh oh. Sinabi mo pa. Ay, sandali lang ate. Ano kaya ang pagkain niya? Oo nga no. Ano kayang kinakain niya? Pero natutulog pa siya eh. Siguro hindi pa siya gutom. Dalhan na lang natin siya ng pagkain bukas. Ikinulong na nga namin ang nilalang na yon na tinawag naming Coco sa isang bakanting kulungan ng mga manok para itago kay Lolo Kulas. Tuwing hapon, pinapalaya namin siya at isinasama sa may gilid ng ilog para maglaro. Nakakatuwang kalaro itong si Coco. Nakikipagabulan siya sa amin. Ngunit hindi namin siya mahuli-huli ni Matt dahil napakaliksi niya kung kumilos. Marunong din siyang magtagu-taguan, ngunit kapag siya ang taya, mabilis niya lang kaming nakikita. Pero pag kami ang taya, napakahirap niyang hanapin. Napag-alaman din namin kumakain lang pala siya ng mga daon at mga bulaklak. Dinala namin siya ng karne pero ayaw nitong kainin. Isang hapon, habang kami ay naglalaro, bigla na lamang bumuhos ang ulan. Naghahanap kami ng masisilungan ni Matt, pero nakita namin si Coco ay lumulundag-lundag at parang natutuwa sa ulan. Nang makita namin siya, ay napagdesisyonan namin ni Matt na maligo na lang sa ulan. Habang lumulundag-lundag din kami sa ulan kagaya ni Coco, bigla na lamang siyang lumipad na parabang isang tutubi. Nagulat kami nung una, ngunit napalitan niyo ng pagkatuwa. Sinundan namin si Coco at hindi na namin alintana ni Matt kung saan lugar na kami napadpad. Hanggang sa pumasok si Coco sa isang kuweba. Ang pagkatuwa namin ay napalitan ng pagkabahala. Coco! Coco! Bumalik ka rito! Ate, ano gagawin natin? Baka mapano si Coco dyan sa loob ng kuweba. Sundan natin siya. Sigurado ka ba ate? Tingnan mo nga ang loob niya no, napakadilim. Paano? Baka masaktan si Coco. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Sige na nga. Coco! 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 Nasaan ka? Ate, ang dilim-dilim sa lugar na to.
Ayun, parang may nakikita akong gumagalaw. Baka si Coco na yun. Bilisan natin. Sandali lang ate. Ano mga mapupulang yan? Mga maliliit na bilog na kulay pula. Ate, dumarami yung mga bagay na yan oh. Si Coco! Ha? Ano nangyayari kay Coco? Ate, nagliliwanag si Coco. Pero Matt, tingnan mo kung ano nakapalibot sa atin. Anong mga nilalang na yan ate? Mga aswang! Ate, kunin mo si Coco, dali! Kinuha si Coco na nagliliwanag sa loob ng kuweba habang nakatingin sa napakaraming mga nakakatakot na nilalang. Sa itsura nilang may mapupulang mga mata, matutulis na mga pangil, ang katawan ng parang butot balat at ang pakpak nila na animoy sa paniki. Mabilis kaming tumakbo papalabas ng kuwebang yun at nakasunod naman ang mga aswang na ito na mabilis ring lumilipad at dinig na dinig namin ang pagaspas ng kanilang mga pakpak at ang kanilang huni na nakakatakot. Nang makalabas kami ng kuweba ay sumisikat na ang araw at tumila na rin ang ulan. Lumingon kami sa may kuweba at hindi na nakasunod ang mga aswang na ito. Ang tanging nakikita na lang namin ay ang umiilaw nilang mga matang mapupula. Ate, nakakatakot ang mga nilalang na yun. Buti na lang at hindi na sila nakasunod sa atin. Tama ka nga ate, mga aswang nga sila kasi hindi na sila nakasunod sa atin at parang natatakot sa araw. Coco, bakit ka ba pumunta sa kuwebang yun? Tingnan mo ate oh, nawawala na yung liwanag ni Coco. May kapangyarihan ka ba, Coco? Ang dami niyang kapangyarihan ate. Kapag nababasa siya ng ulan, ay nakakalipad pala siya. Kapag kaharap niya ang mga masasamang nilalang umiilaw siya. Ay, sandali lang ate. Paano kapag kaya palang labanan ni Coco yung mga aswang na yun? Labanan? Parang tiningnan nga lang niya yung mga aswang na yun kanina. Pero bakit siya biglang umilaw? Hindi ko alam. Baka yung ilaw na yun laban sa mga aswang. Hindi ko rin alam Pero, wag na nating alamin pa. Kailangan na nating umuwi at baka maabutan pa tayo ng dilim dito. Baka lalabas na naman yung mga aswang dahil wala ng araw. Sige ate. Maya-maya pa, Dito ka na muna sa kulungan, Coco. Huwag kang tumakas ha. Delikado sa labas at nakita mo naman yung mga aswang kanina sa kuweba. Baka kumapano ka. Parang kayang-kaya yata ni Coco yung mga aswang na yun Sa dami nun, hindi niya yun kakayanin. Halika na nga at baka hinahanap na tayo ni Lolo. Ate, sasabihin ba natin kay Lolo Kulas yung mga nangyari? Wag! At baka malaman niya na itinatago natin si Coco mula sa kanya. Paano kapag gumalagala yung mga aswang mamaya? Nakakatakot. Hindi tayo mapapaano kasi lolo natin si Lolo Kulas. Sigurado akong ligtas tayo sa kanya. Ma, Jasmine, alin na kayo at maghahapunan na. Ayan, tinatawag na tayo. Tayo na! nang nasa pagkainan na sila, Ang ulam natin ngayon sinabawang isda na may malunggay. Ang bango-bango nito, Lolo. Parang ang sarap-sarap kainin. Lolo, saan kayo galing yung isda? Napakalayo po niyo sa dagat May nagbebenta ng mga isda dito, apo. Hindi ibig sabihin na nasa bukid tayo hindi na makakarating dito yung isda. Lolo, may tanong po ko sa inyo. Ay, ano ba yon? Naniniwala po ba kayo sa aswang? Aswang? Bakit mo naman naitanong? Wala lang po. Kumain ka na lang dyan, Matt. Huwag kang tanong ng tanong. Totoo ang mga aswang. Sa katunayan, marami yan dito sa atin. Noon nagkalat sila sa buong probinsya. Pero nung dumating ang isang bagani na inarap ang mga nanggagambalang aswang, nawala na lang sila bigla. Ang sabi ng iilan, nagtago raw ito sa mga bundok at hindi na nagpakita pa. Kung ganun, matagal na pong walang nakakakita ng mga aswang dito? Oo, matagal na. Kaya nga tuwing buwan ng pasasalamat nag-aalay kami ng dasal sa bagani na nagpalayas sa mga aswang na yon. Lolo, paano po kapag bumalik sila? Hindi naman siguro. Matagal ng panahon ng huling magpakita ang mga aswang Hindi na siguro sila magpapakita pang uli. Sana nga, hindi na. Pero
may mga nangyayari ngayon na kakaiba eh. Ano po yun, Lo? May mga nakikitang hayop dito na madalang lang nakikita rito sa baryo. Ano pong hayop yun, Lo? Kahapon, may nakitang isang musang. May isang tama raw rin. At ang sabi-sabi, may mga malalaking sawari na umiikot-ikot sa baryo. Nakapagtatakat bakit nandito sila ngayon. At maging ang nakita niyong kakaibang nilalang na yon, biglang-bigla na lang silang nagpapakita sa baryo. At ano po ang ibig sabihin niyan, Lolo? Sa tingin ko may mga gumagambala sa kanila dun sa kabundukan at kagubatan kaya sila nagpapakita rito. Ano po kaya yung gumagambala sa kanila? Wala akong ideya kung ano eh. Lolo, baka aswang yung gumagambala sa kanila. Hindi ko rin masabi kung aswang ba o hindi. O siya, bilisan na natin kumain at nang makatulog tayo ng maaga. Sige po, Lo. Pagkatapos nilang magapunan, Inaantok na ako. Humiga ka na dyan, Matt, ha? At matutulog na tayo. Ate, sa tingin mo, ang mga aswang na nakita natin kanina yun kaya yung mga itinaboy ng bagani noon? Hindi ko alam eh. Paano kapag sila yung mga aswang na yun at nagbabalik sila? Kaya yung mga hayop at mga nilalang na tulad ni Coco bumaba na rito sa baryo dahil hindi na sila ligtas sa kabundukan. Yan din ang naiisip ko, Matt. Ate, baka makita ng aswang si Coco sa kulungan. Baka hindi siya ligtas doon. At saan naman natin siya itatago? Itago natin siya dyan sa cabinet mo. Paano kapag nalaman ni Lolo Kulas? Mapapagalitan tayo. Di naman natin sasabihin at mag-iingat naman tayo Ililipat lang natin siya kapag nanganganib na siya. Paano kapag ngayong gabi, habang maimbing tayong natutulog, manganganib na yung buhay ni Coco? O sige na nga. Ikaw talagang bata ka, pinapa-overthink mo ko. Nakaalala lang naman ako, ate. lumabas nga kami nung gabing yon, Kaabanong, at sakto namang natutulog na si Lolo Kulas. Napakalamig ng gabi at parang sa ibabaw namin ay may naririnig kaming kung ano-ano. Mga huni ng kakaibang ibon, mga kaluskos ng hangin, at kung ano-ano pang nakakatindig balahibo. Binuksan na namin ang kulungan ng manok at maimbing na natutulog si Coco. Nagising si Coco nang kinarga ko siya. Ngumiti siya at kumawag-kawag pa ang kanyang buntot na parang natutuwa nang makita niya ako. Bumalik kami sa loob ng bahay at pumasok sa aming kwarto. Itatago sana namin si Coco sa cabinet pero napagdesisyonan niyang itatago lang namin siya kapag umaraw na. Kaya naman natulog si Coco sa aking tabi na ikintuwa ko naman. Kinabukasan, agad naming itinago si Coco sa cabinet. Habang ito'y natutulog pa, lumabas kami ng kwarto at napansing wala si Lolo Kulas sa bahay. Lumabas kami, tinanap namin sa aming bakod, ngunit wala rin doon. Lumipas ang ilang sandali, dumating na ito na parang nag-aalala. Lolo, saan po kayo galing? Pinuntahan ko lang si Nagardo sa baba. May mga problema kasi. Ano pong problema yon, Lolo? May abat kasing nakita kagabi na umaaligid dito sa baryo. Abat? Ano po yun? Isang uri ng aswang na may mapupulang mga mata. Payat ang katawan nito at may pakpak na parang sa palike. Katulad ng nakita natin, ate. Matt! Ano? Anong nakita nyo? Nakita po. May nakita kami. Wala po yata kami nakita. Hoy, magsabi kayo ng totoo ha? Anong nakita nyo? Wag mo nang yung isipin yun, Lo. Wala naman po kami nakita Ay nako, huwag kayo magsisinungaling. Yasmin, ano itong pinagsasabi ni Matt? Ang totoo po kasi niyan, habang naglalaro kami napadpad kami sa isang kuweba. Kuweba? Yung kuwebang naging kuta ng mga Hapon nung digmaan. Napakalayo na nun Umabot kayo dun sa paglalaro. Opo, Lolo. At may nakita po kaming hayop na pumasok doon sa loob, kaya sinundan namin. Hanggang sa nakita namin sa loob ang mga aswang na may mapupulang mga mata. Kaya mabilis kaming tumakbo papalabas. Mabuti na lang at may araw pa noon, kaya hindi nakalabas ang mga aswang. Diyos mio,
Bakit ngayon nyo lang sinabi yan sa akin? Natatakot po kasi kami, Lolo, na baka pagalitan niyo po kami. Kaya pala tanong ng tanong si Matt kagabi tungkol sa aswang So di po lo, kung ganun namumugat pala sila sa kuwebang yon. Ano namang nangyayari at bakit bumababa ang mga nilalang sa kabundukan at papunta rito sa baryo? Aba, nakakabahala na ito Teka lo, naririnig niyo ba yung naririnig ko? Ano ang ingay na yun? Parang sa labas. Tingnan nyo, napakaraming mga insektong lumilipad. Dali, sarado niyo mga bintana at pintuan. Ano po yung mga insektong yun? Mga balang, mga peste sa mga pananim. Nako, nag-aalala ako sa mga pananim ng mga taga-baryo sa pagdating ng mga pesteng ito Bakit po sila nandito? Yan din ang aking katanungan Nagsisilabasan ng mga hayop, mga nilalang, at ngayon naman mga peste ang bumababa dito sa baryo natin. Ano nangyayari sa kabundukan? Baka po may gumagambala sa kanila roon kaya nandito sila sa atin. Napalis nyo na ba yung mga nilalang na natagpuan ninyo? Si Coco po? Yung kakaibang nilalang. Opo. Napaalis na po namin. Bakit po, Lolo? Sa tingin ko, simula nung matagpuan nyo yung nilalang na yun nagsimulang bumaba ang mga hayop mula sa kabundukan. Nagpapakita na rin muli ang mga apat at ngayon naman mga peste. Bakit nyo naman po nasabi na si Coco ang dahilan nitong lahat? Masama ang kutob ko sa kanya. Siguradong may kinalaman ang nilalang na yun sa mga nangyayari dito. Lolo, nawala na ang mga peste Paniguradong pumunta yun sa pananim ng mga taga-baryo. Nakto, palulugi sila dito. Matapos nga ng pagsugod ng mga balang sa taga-baryo, ay nabalot ng pagkabahala ang mga tao. Halos inubos ng mga pesteng yon ng mga pananim ng buong tribo. Naging abala si Lolo Kulas dahil sa mga problemang yon at halos hindi na sila lumalagi sa bahay dahil bilang isang pandita, tungkulin niyang bigyan ng espiritual na gabay ang mga naging biktima ng pagsulong ng mga balang. Kaya naman hindi niya napapansin na si Coco ay nakatira na pala sa bahay. Tuwing hapon, nilalabas namin si Coco at pumupunta kami sa may ilog upang maglaro. Coco, bumaba ka dyan sa puno, baka mahulog ka. Pabayaan mo na si Coco. Saka hindi naman yan mahuhulog kasi natatandaan mo lumilipad siya. Ay, oo nga pala ate. Pero teka, ate, anong tingin mo? Sangayon ko ba sa sinabi ni Lolo Kulas tungkol kay Coco? Na ano? Doon sa sinabi ni Lolo Kulas ng isang araw na si Coco ang dahilan ng lahat ng ito. Dahil nung dumating siya, nagsibabaan daw yung mga hayop Nagpapakita ang mga nilalang sa kabundukan at sumalakay din ng mga peste. Hindi ako naniniwala doon. Walang kinalaman si Coco sa mga nangyayari. Ako din. Kailanman hindi magagawa ni Coco mga ganong bagay at hindi siya malas. Parang ang siya yung swerte sa atin Basta, wag nating ipapakita si Coco kay Lolo Kulas at siguradong mapapaalis siya sa bahay. Oo nga ate. Umuwi na tayo at itago na natin si Coco para yatang uulan ng malakas Sige ate. Maya-maya pa, Lolo, andyan na po pala kayo? Saan po kayo galing? Ay oo, nakipag-usap ako sa mga balyan ng tribo. Balyan? Ano po yun, Lo? Mga babaylan na kaya makipag-usap sa mga espiritu ng kalikasan. Nanggagamot din sila at gumagawa ng mga bisa laban sa mga masasamang elemento. Kagaya po sa mga manikang nasa labas ng bahay? Oo, yan ay isang manaog na kontra sa mga masasamang nilalang tulad ng mga aswang. Kung ganon, hindi naman pala masama si Coco. Coco? Yung natagpuan yung nilalang? Opo, kasi kapag masama siya, sana hindi siya nakapasok dito sa bahay natin. Lolo, bakit po kayo nakipag-usap sa mga balyan? Pinag-usapan namin kung ano ang mga misteryong bumabalot sa baryo. Alam mo namang nasa krisis ang buong tribo. Sa pakikipag-usap ko sa kanila, hindi nga yung nilalang na tinatawag yung si Coco ang dahilan ng lahat ng ito. O, di ba? Sabi ko nga ba sa inyo Pero hindi naman sigurado ang mga balyan.
Marami mga hindi sigurado sa mga pangyayaring ito. Ngunit ang suspecha nila ay isang busaw ang may kagagawan nito. Po? Ano po yun? Isang espiritu na itinuturing na hari ng mga nilalang at elemento sa kabundukan. Masama po ba siya? Sa aking pagkakaalam maaari siyang maging masama. Maaari rin siyang maging mabuti. Kapag siya'y nagambala, magdudulot siya ng kasamaan sa buong baryo. Ano pong itsura niya? Ayon sa mga balyan, isang malaking nilalang ito na animoy isang higante. Makapal at magaspang ang balat nito. At nakausli ang kanyang mga pangil. May mga parte ng katawan niya ay puno ng balahibo. Basta, isa siyang nakakatakot na nilalang. Isang alimaw po? Oo. Ayon sa mga sabi-sabi, kapag nagpapakita siya rito sa baryo, tsak, may mga kadiliman na mangyayari. Ang mga hayop ay magsisibabaan. Ang mga aswang ay magpapakitang muli. Magdadala rin siya ng mga peste at may mga kalamidad din siyang dala. Ano pong dahilan kung bakit niya yun gagawin? Minsan daw kasi sa mahabang panahon, bumababa raw ito para paalalahanan ng mga tao na siya ang pinakamakapangyarihan na espiritu sa buong kagubatan. Nakakatakot pa lang nilalang na yan, Lo. Pero hindi pa sigurado kasi wala pa namang nakakakita sa busaw na yan. Haka-haka pa lang ang lahat ng ito. Pero kapag nagpakita na ito sa mga tao, masasabi kong kumpirmadong siya ang dahilan ng mga pangyayaring ito. Nagsisimula ng umulan. Oo nga. At kumukulog at kumikidlat pa. Sarado nyo na yung mga pintana at pinto. Opo, Lo. Parang ang lakas ng ulan ngayon Mga ilang sandali pa, Lo, hindi ako makatulog sa lakas ng ulan. Halos 4 na oras na ang lakas ng ulan na to Dumidilim na lang hindi pa rin tumitila. Nababahala nga ako Baka umapaw ng tubig sa ilog at bahain na tayo rito. Bumabaha po ba rito, Lolo? Minsan, bumaha na rito at hanggang leg ang taas ng baha rito. Lolo, tingnan niyo po sa labas Parang tumataas na nga ang tubig. Diyos ko, ito na nga ba sinasabi ko O sige na, magsiyanda na kayo at baka lilikas tayo ngayong gabi. Saan po tayo pupunta? Pupunta tayo sa Burol, sa mataas na lugar. Siguradong babahayin ang buong baryo kasama na tayo. Kaya magtutungo na rin ang lahat doon. Dadalhin po natin lahat ng mga gamit natin. Lolo, pumapasok na po ang tubig sa bahay. Siguradong umaapaw na ang tubig sa ilog at ang bilis ng pag-akyat ng tubig. O sige na, bilisan nyo na. Dalhin nyo na ang mga importanteng bagay at lilikas na tayo. Coco! Si Coco, lumabas! Bakit nandito ang nilalang na yan? Paano siya nakapasok? Ko? Huwag nyo lang sabihin. Lolo, patawad po. Hindi po namin pinaalis si Coco. Hindi po namin kayang mapaalis siya. Lolo, ako po nagkumbinsi kay ate na itago si Coco dito sa loob ng bahay. Nako, kayo talaga mga bata kayo. Sige na, pumilos na kayo. Pwede po namin dalhin si Coco? Oo, dalhin nyo na yan. Ang malagay, kailangan natin lumikas ngayon at mabilis ang pag-angat ng tubig. Sandali, naririnig niyo ba ang naririnig ko? Parang may sumisigaw sa labas at sumasabay ang pagkulog. Teka sandali, susilipin ko. Aba, Diyos ko, napakaraming apat sa labas ng bahay. Ano po? Totoo nga, nakapalibot sila sa atin. Isarado niyo maigi ang buong pinto at mga bintana. Lolo, ito mga nilalang na umabot sa amin sa loob ng kuweba. Lolo, ano nang gagawin natin ngayon? Baka pumasok po ang mga aswang na yan. Hindi sila nakakalapit dahil sa mga manaog na nakasabit sa loob ng bahay. Ligtas tayo rito. Pero Lolo, tumataas ang tubig baha. Kailangan nating lumikas. Yan ang malaking problema. Paano tayo ngayon makakalabas nito kung pinapalibutan tayo ng mga apat sa labas? Lolo, natatakot po ako. Nararamdaman din ni Coco ang takot mo at nakayakap siya sa'yo. Oo, anong gagawin natin? Sandali lang. Kung anong dambuhalang nilalang sa di kalayuan Oo nga, Lolo. Ano yan, ate? Ayaw kong makitang nasa labas. Natatakot ako. Siyang sumisigaw kanina pa at sumasabay ang kulog at kidlat sa pagsigaw niya. Hindi kaya... Ano po yun, Lo? Diyos ko,
Ito yata ang busaw na sinasabi ng mga balyan. Ang dahilan ng lahat ng ito? At sa uli, nagpakita nga siya. Kumpirmadong ang busaw nga ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko masyadong makita ang itsura niya, ngunit parang higante siya. Yan nga po ang sinasabi ninyo kanina na busaw. Siya rin ang may dala ng mga aswang na ito. Pero ang tanong, bakit dito siya sa bahay natin sumugod? Lolo, mas lalo pang tumataas ang tubig. Ano pong gagawin natin? Aakyat po ba tayo sa bubong, Lolo? Baka abutan na tayo nito. Hindi rin tayo pwedeng umakyat sa bubong dahil paniguradong maalala pa tayo ng mga apat sa labas. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin. Pataas na ng pataas ng tubig. Ayaw ko pong malunod. Magbabaya, tulungan mo kami. Tulungan mo ang aking mga apo na huwag malunod sa malaking baha na ito. Ilayo niyo rin kami sa mga aswang at sa busaw na nasa labas ng aming bahay. Magbabaya, maawa ka sa amin. Tulungan mo kami. Hanap na ng hanggang dibdib ang taas ng tubig baha at umiiyak na kami ni Matt sa takot. Patuloy naman sa pagdarasal si Lolo Kulas at tinatawag ang pangalan ng isang magbabaya. Wala na kaming nakikitang pag-asa nung gabing yun. Kapag lumabas kami ng bahay, ay paniguradong magiging hapunan kami ng mga aswang na nakapalibot sa aming bahay. Kapag nanatili naman kami sa loob, ay paniguradong mamamatay kami sa baha. Nawalan na kami ng pag-asa at paniguradong yun na ang aming katapusan. Tanging himala na lang at tulong ng isang magbabaya ang aming kinakapitan na hindi namin alam kung darating ba. Hanggang sa lumundag si Coco sa tubig baha. Lumangoy-langoy ito na parabang nagsasaya. Habang kami umiiyak at natatakot na, siya naman ay nagtatampisaw sa tubig baha. Ngunit ilang sandali pa'y bigla na lamang siyang lumutang. Nagliliwanag ang buo niyang katawan. Tumingkad ang liwanag nito at parang nababalutan ang buong bahay. Sinilip ni Lolo Kulas ang labas ng bahay at napagtanto niya ang liwanag na ito ay parang naging pananggalang ng aming bahay. Unti-unti rin bumababa ang tubig baha kahit patuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Ilang sandali pa'y humupa na nga ang baha sa loob ng bahay. Ngunit nang pagmasdan namin ang labas ng bahay ay patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig. Pinoprotektahan tayo ni Coco. Oo, niligtas mo kami. The best ka talaga. Ano ba klaseng nilalang ito at umiilaw siya? Umiilaw rin po siya nung harapin namin ng mga aswang sa loob ng kuweba. Kung ganun kasama niyo si Coco nung mga sandaling yon. Opo, Lolo. Sa katunayan, siya po ang pumasok sa loob ng kuweba at sumunod lang kami sa kanya. Aba, kakaibang nilalang nga ito. Pero nililigtas niya tayo ngayon sa baha at sa mga aswang. Pati na rin sa busaw na nasa labas. Parang umalis ang busaw Oo nga po, Lolo. Pero nandyan pa rin po sa labas sa mga aswang. Huwag kang mag-alala. Natatakot sila sa sinag ng araw. Kaya aalis din ang mga yan kapag sumikat na ang araw. Tama kayo, Lolo. Kaya nga, hindi sila lumabas sa kuweba nung hinabol nila kami kasi may araw pa. Kaya tayong protektahan ni Coco hanggang sa mag-umaga. Tumitila na po yata ang ulan, Lolo. Baka huhupa na rin ang baha maya-maya. Siguradong bukas mabababa ang tubig ba sa buong baryo. Mabuti na lang at nandyan si Coco. At kung wala siya siguradong mapapahamak na tayo nito. Kung ganon, pwede na po bang manatili si Coco sa loob ng bahay? Oo, pwede. Pero huwag niyo muna siyang ipapakita sa mga tao at baka magkagulo sila. At gagawa pa ng mga haka-haka at mapapasama pa siya dahil sa mga pangyayaring ito sa baryo. Opo, Lolo. Dito lang po si Coco sa loob. Pero nababahala ako sa buong baryo. Siguradong may inadot na mga bahay ngayon. Nawalan ng mga hanap buhay at baka may binawian din ang buhay dahil sa malaking bahang ito. Ipagdasal na lang po natin sila kay Sino nga po ba yun? Kay Magbabaya, ang Diyos ng tagapaglikha. Ipagdasal po natin sila sa Kanya at sana nasa maayos na kalagayan silang lahat ngayon kagaya sa atin. Yan nga ang magagawa natin ngayon. O siya, matulog na tayo at bukas ng umaga maglilinis pa tayo. Masyadong maraming putik ang dinala ng bahang ito. Paano po si Coco? Tingnan nyo, nakapikit siya.
Paniguradong natutulog na yan habang pinoproteksyonan niya tayo. The best talaga si Coco. Kinabukasan, Ate, gumising ka na. Umaga na pala. Uy, Coco! Sandali lang! Oo, babangon na ako. Tanghali ka na raw kasi gumising kaya si Coco ay dinidilet-dilaan ka ni. Oo na! Coco! Babangon na ako! Tinan mo si labas ate. Bakit? Anong meron? Lumabas ka. At lumabas nga si Yasmin. Ang ganda ng panahon. Napakaasul ng kalangitan na halos walang nakikitang ulap. Parang hindi tayo dinalaw ng dilubyo kagabi, no? Pero ang mga kahoy at mga damo ay napupuno ng putik. Parang hindi na muna tayo makakapaglaro ngayong araw. Hindi naman talaga tayo maglalaro ngayon kasi sa pagbabalik ni Lolo Kulas, maglilinis daw tayo ng buong bahay. Oo nga. Ang kapal ng putik na dala ng bahang yun. Teka, saan ba siya nagtungo? Kinukumusta niya raw yung buong tribo dahil sa bahang nangyari kagabi. Sana nasa maayos lang na kalagayan ng mga tao sa buong baryo. Matt, Yasmin, bakit nandito kayo sa labas? Nandiyan na po pala kayo, Lolo. Alin na kayo at magsisimula na tayo maglinis. Lolo, kumusta po ang buong baryo? Nasa maayos na kalagayan naman ang lahat. Pero marami ang mga nawalan ng bahay at mga kabuhayan. Masyado mataas daw ang tubig baka kagabi. Hindi raw ito pangkaraniwan. Ngayon lang daw nangyari na ganon kalaki ang baha. Dahil po ba sa busaw? Oo, Apo. Sinabi ko rin sa kanila lahat na nakita natin ang busaw kagabi na nasa tapat ng bahay natin. Sa tingin niyo po, Lolo, paano natin mapapalayas ang busaw na yun sa baryo para maging maayos muli ang lugar na to? Kaya nga pupunta ako kay Manang Fe mamaya, ang pinuno ng mga balyan ng mga mandaya. Siya lang daw ang nakakalam kung paano mapapalayas ang busaw sa baryo at matigil ang paghihirap ng buong tribo. Lolo, sasama kami sa inyo bukas ha. Wag na. Dito na lang kayo sa bahay at magbantay na lang kayo dito. Sige po, Lo. O siya, magsimula na tayong maglinis at medyo marami tayong lilinisin ngayon eh. Pati po si Coco, handa na rin maglinis. Oo nga no, hawak-hawak na niya yung walis tambo eh. Nakakatuwang nilalang ito ah. Nagsimula na nga kami sa paglilinis ng makapal na putik mula sa napakalaking baha nung gabi. Maging si Coco nga sumali na rin sa paglilinis. Habang nasa labas ako ng bahay, tumitingala ako sa kalangitan. Napapaisip ako na napakaiwaga nga ng kalikasan dahil kagabi lang ay galit na galit ito at nais kaming patayin. Pero ngayon ay napakaaliwalas na ng panahon na parabang pinapakalma ang nababahalang damdamin ng mga tao. Matapos nga kami maglinis, ay kumain na kami ng masarap na pagkain na niluto ni Lolo Kulas. Mas lalo pang sumasarap ito dahil pagod ang aming katawan sa kakalinis. Hanggang sa nakatulog kami ni Matt at maging si Coco ay nakatulog din dahil sa pagod. Gabi na nang magising kami. Hinanap namin si Lolo Kulas. Ngunit wala siya sa loob ng bahay. Pero ilang sandali pa'y dumating na siya at may dalang mga gamit. Lolo, saan po kayo galing? Nagtungo ako kay Manang Fe. Yung pinuno ng mga balyan sa buong tribo. Nagpatulong ako sa kanya na mapalayas natin ang busaw at ang mga dala niyang kalamidad sa ating baryo. Lolo, ikaw po ba dapat ang magpalayas sa busaw na yon? Wala nang iba pa po. Sa akin lang nakasalalay ang buong tribo eh. At paano niyo po mapapalayas ang busaw, Lolo? Gamit ang manaog na ito. Tulad yan sa mga nakasabit sa labas ng bahay Mga manikang gawa sa kahoy. Oo, pero ang manaog na hawak kong ito ay kakaiba sa mga manaog na nakasabit sa labas ng bahay natin. Ang manaog na ito may kapangyarihang ikulong ang busaw na yon sa loob ng bagay na ito. Makukulong po dyan yung busaw? Oo, kapag babanggitin ko ang orasyon, maglalabas ito ng isang liwanag na kukuha sa busaw at makukulong siya sa loob nito. At kapag nakakulong na po ang busaw sa manaog na yan, ano po ang gagawin ninyo? Ayon kay Manang Fe,
Kailangan daw itong itapon sa dagat dahil kapag tinangkaraw ng busaw na lumabas sa manaog, hindi raw ito makakalabas dahil sa tubig. Hindi raw kasi yung marunong lumangoy. Kaya mananatili siya sa manaog habang buhay at aanurin din siya ng alon at mapapalayas na natin siya sa lugar natin at maging sa kabundukan. Kung ganun, kapag napalayas na po yung busaw na yon, magiging mapayapa na ang buong baryo? Oo, apo. Kailan niyo po papalayasin ang busaw? Bukas din ng gabi, magtutungo ako sa isang balete sa kabundukan kung saan doon naninira ng pusaw ayon kay Manang Fe. Susama po kami, Lolo. Wag na. Mapapahamak pa kayo eh. Oo nga po, Lolo. Sasama kaming dalawa ni Matt at baka kung mapano po kayo ron. Kami po ang magbabantay sa inyo. Si Coco lamang ang isasama ko. Si Coco po? Bakit po, Lolo? Sa tingin ko, makakatulong siya sa aking misyon na mapalayas ang busaw. Kung ganon, sasama po kami ni Matt. Hindi pwede at masyadong delikado ang gagawin ko. Sasagupain ko ang napakaraming aswang, apo. Kaya nga isasama ko si Coco upang maprotektahan niya ako sa mga aswang na yon. Puprotektahan naman kami ni Coco. Makinig kayo sa akin ha. Delikado. Ang gusto ko lang ay maging ligtas kayo. Kaya dito lang kayo sa bahay. Naintindihan niyo naman siguro ako, di ba? Sige po, Lolo. Hindi na nga lang kami sasama. Sige na. Maghapunan na tayo. May niluto ko kanina na tinolang manok. Yon ang hapunan natin ngayong gabi. Masarap yon. Kinabukasan, nagsimula rin kaming maglinis sa labas ng aming bahay na pinalibutan na ng mga sanga ng kahoy. Mga basura na inanot mula sa kagubatan dahil sa baha. Habang si Lolo Kulas naman ay naghahanda na dahil mamayang hapon ay magsisimula na siyang maglakad patungo sa kabundukan upang harapin ang mga aswang at mapalaya sa lugar na ito ang busaw. Kinahapunan nga ay handa na si Lolo Kulas sa pag-akyat sa bundok. Gusto sana naming sumama ni Matt, ngunit ayaw pumayag ni Lolo Kulas at tanging si Coco lamang ang kanyang isasama. Ngunit nang akma ng kakargahin ni Lolo si Coco ay hindi ito nagpapahawak sa kanya at nagtatago lamang sa aking likuran. Coco, halika na. Kailangan kita ron upang maprotektahan mo ako laban sa kampo ng mga apat ng busaw. Lolo, parang ayaw po ni Coco sa inyo Paano kung ba ito mapapasama? Sa amin lang po yata sumasama si Coco Lolo Kulas, para yatang sasama na rin kami sa inyo. Hindi nga pwede. Pero, paano po yan? Sa amin lang lumalapit si Coco at parang hindi yata siya sasama kapag hindi rin kami sumama. Ay nako, paano ba ito? Sige na, Lo, sasama na kami. Huwag kayong mag-alala. Hindi po kami magiging pabigat sa inyo at sigurado naman pong kapag nasa panganib po kami, ililigtas kami ni Coco. Tama po si Matt, Lolo. Hindi kami pababayaan ng kaibigan naming si Coco. Di ba, Coco? Ayan ngumingiti siya at gumagalaw-galaw pa ang buntot. Ibig sabihin, poprotektahan kami ni Coco. Siya, kumuha na kayo ng mga gamit at aalis na tayo. Talaga po, Lolo? Oo na. Sige na. Ayos! The best ka talaga, Coco. At the best ka rin, Lolo. Sige na, bilisan nyo na. Maya-maya pa nga. Lolo, kanyang kataas ang aakyatin natin? Bakit? Uwi ka na ba? Hindi po. Kayang-kaya ko yung akyatin. Lolo, gaano po ba kalayo yung balete? Kanina pa tayo naglalakad. Dinaanan na natin ang maraming ilog. Ayon kay Manang Fe, makakarating tayo sa balete ng alas 7 ng gabi. Itong bundok lang na itong aakyatin natin dahil sa unahan andyan na yung balete. Anong oras na po ba, Lolo? Alas 5 na ng hapon. Grabe, kaninang alauna pa tayo naglalakad. Ang layo-layo nga nito. Sinabi ko naman sa inyong wag na lang kayong sumama Lolo, kapag hindi kami sumama, hindi rin naman sasama si Coco sa inyo. Ay, oo nga naman. Siya, simulan na nating akyatin yung bundok na yan. Grabe, parang nalulula ako. Kahit matarik at mahirap kabanong, inakyat pa rin namin ang bundok na yon. Sa kalagitnaan pa lang ng bundok
ay hinihingal na kami ni Matt. Maging si Coco ay hinihingal na rin. Sa pagkakaalam namin ay nakakalipad itong si Coco, pero hindi ito lumipad at sinamahan din kami sa pag-akyat. Samantala, si Lolo Kulas naman ay tinatawanan lang kami at parang biyasang-biyasa siya sa pag-akyat ng bundok kahit matanda na siya. Hanggang sa darating na namin ang tuktok ng bundok at nagsimula ng dumilim. Maliwanag din ang sinag ng buwan nung gabing yon at hindi kami nahirapan sa pag-akyat. Nagsimula ulit kaming maglakad hanggang sa makarating na nga kami sa napakalaking puno ng balete. Yan na po ba yung puno ng balete, Lolo? Sa tingin ko ito na nga yun. Ang laki-laki ng punong ito. Nababalutan pa ng napakaraming mga ugat na malalaki rin. Manda kayo at siguradong magsisilabasan na ngayon ng mga abat. Huwag po kayo mag-alala. Nandito naman po si Coco sa atin eh. Mas mabuti nang maging handa kaysa magsisipa tayo sa uli. Paano po natin mapapalabas ang busaw? Hindi ko alam. Siguro, kailangan lang natin maghintay. Lolo, parang may naririnig ako. Oo nga po, parang mga pagaspas ng pakpak sa himpapawid. Ay maganda kayo. Paparating na ang mga abat. Lolo, nandyan na sila. Lolo, napakarami nila at napapalibutan na nila tayo. Manatili lang tayo rito. Panigurado, ilang sandali mula ngayon lalabas na rin ang busaw. Lolo, natatakot ako. Ayan na, umiilaw na si Coco. Magaling, Coco. Protektahan mo lang kami laban sa mga aswang na ito. Hindi na lumalapit ang mga aswang na to, Lolo. Natatakot sila sa liwanag ni Coco. Grabe, nakakatakot ang itsura nila. Parang di ko yata kakayanin. Sandali lang, bakit biglang kumikidlat at kumukulog? Hindi naman masama ang panahon Ang busaw! Paparating na ang busaw! Teka, kukunin ko na yung manaog at sa sandaling magpakita ang busaw ikukulong ko kagad siya sa manaog. May isang higante. Ayan na nga siya. Sa wakas, nagpakita na rin ang busaw na ito. Sandali, si Coco. Coco, saan ka pupunta? Napigla na lamang kami nang mawala ang liwanag ni Coco at tumakbo ng napakabilis papunta sa busaw na yon. Sa sobrang pag-aalala ko, ay tumakbo din ako at sumunod kay Coco. Hindi ko na alintana ang mga aswang na lumilipad sa himpapawid. Napansin kong may kung anong liwanag na nagmumula kay Lolo Kulas at yun nga ay mula sa manaog na kanyang daladala at handa na niyang ikulong ang busaw sa bagay na yon. Ngunit hinarangan ng mga aswang ang liwanag na yon at hindi ito makalusot patungo sa busaw. Ibinaling ko ang tingin ko kay Coco at nabigla ko sa aking nakita. O ba ito? Yakap-yakap ni Coco yung higanting busaw na ito na parang masayang-masaya siya? Anong nangyayari? Hanggang sa bigla na lamang akong dinampot ng isang aswang at dinala sa himpapawid. Napasigaw ako ng napakalakas. Takot na takot ako ng mga sandaling yun at napapikit na lang ako sa takot at hindi alam kung ano ang gagawin. Ilang sandali pa'y idinilat ko muli ang aking mga mata nang marinig kong nagsisisigaw ang aswang na dumampot sa akin. Kitang-kita ko ang pagkagat ni Coco sa mga pakpak ng aswang na ito. Nahulog kami sa lupa nang matanggal ang pakpak ng aswang na ito at nagsisisigaw sa sakit. Hinarap ni Coco ang aswang na ito at mula sa kanyang mga mata lumabas ang isang liwanag na tumama sa aswang dahilan ng pagkalusaw nito. Nakita yun ng iba pang mga aswang, kaya sinugod din nila si Coco. Tumakbo si Coco papalapit sa dambuhalang busaw at isang sigaw lang ng busaw na yon ay nagsilabasa ng mga kidlat sa kalangitan at tinama ng napakaraming mga aswang na ito na dahilan ng kanilang pagkalusaw. Nagugulan ako sa mga nangyayari, Kabanong. Hindi ko alam kung sino ba ang kalaban at sino ang aming kakampi. Nang maubos na ang mga aswang na ito, ay tumakbo papalapit sa akin si Coco. Ngunit ang liwanag na nagmumula sa manaog na hawak-hawak ni Lolo Kulas ay tumama sa dambuhalang busaw at tilabay hinihigop siya ng liwanag na ito at ikinulong sa loob. Lolo, anong nangyayari? Hindi ko alam, pero nasa loob na ng manaog na ito ang pusaw. Coco? Coco! Si Coco, parang pilit niyang pinapalabas ang busaw sa loob ng manaog.
Sino ba si Coco? At bakit parang kilala niya yung busaw na yon? At lolo, iniligtas si ate ni Coco. At ang busaw na yun mula sa mga aswang. Nagugulan din ako sa mga pangyayari. Mabait yata ang busaw na yun, lolo eh. Lolo, mapapalabas mo ba muli ang busaw? Hindi ko alam. Tingnan nyo, lumiliwanag ang puno ng balete. Oo nga. Maganda kayo. Baka mapanganib yan. Sandali, parang may lumalabas na tao. Ilang sandali pa, Hindi yata yan tao, lolo. Tingnan mo ang tenga niya oh. Parang sa pusa. Kumikislap ang kanyang kasuotan. Yan ay isang engkanto. Engkanto? Papalapit na siya rito. Anong ginawa nyo? Magandang gabi po. Ikinulong nyo ang busaw sa inyong makamundong mahika. Bakit? Anong ginawang masama ng busaw? Hayaan niyo po kaming magpaliwanag, Ginoong Engkanto. Sige, ipaliwanag nyo ang inyong sarili. Nitong mga nakaraang araw, may nakikita kami mga hayop na bumababa mula sa kabundukan. Sinugod din ng mga pesting balang ang aming baryo na pumatay sa mga pananim ng buong tribo. Nagpakita rin muli ang mga abat na matagal nang hindi nagpapakita. At nung nakaraang araw lang, dinaanan kami ng isang kalamidad. Isang matinding baha na nagpanubog sa aming mga bahay. Ayon sa mga balyan, isang busaw ang may kagagawa nito. At nang makita ko nga ang busaw sa labas ng aming bahay, napagtanto kong totoo sinasabi ng mga balyan. Kaya naman sa tulong nila, nagpagawa ko ng manaog na kayang magpakulong ng busaw na ito at nang matigil ang paghihirap ng aming tribo. Kahangalan! Ano pong ibig niyong sabihin? Ang tunay na dahilan kung bakit nasa harap ng bahay niyo ang busaw ay dahil nasa loob ng bahay niyo ang kanyang anak. Sinusundo lang niya ang kanyang anak. Anong ibig niyong sabihin, anak? Sandali lang. Kung ang anak niya ay nasa loob ng aming bahay, ibig sabihin, anak ng busaw si Coco? Tama ka, bata. Hinahanap lamang niya ang kanyang anak na nawawala. Nakipagkasundo siya sa mga abat upang tulungan siyang hanapin ang kanyang anak. Bumaba lamang siya sa baryo para doon. Pero anong ginawa niyo? Ikinulong niyo siya sa bahay kang yan. Paumanhin, mahal na Engkanto. Hindi namin alam. Ate, papa ni Coco yung halimaw na busaw na yon? Oo, Matt. Bakit hindi sila magkamuka? Hindi naman nakakatakot ang itsura ni Coco. Apo, baka kapag lumaki si Coco magiging kaitsura na niya ang kanyang ama. Ay, ganun po ba? Kung ganun, tayo po ang may kasalanan kung bakit hindi na makikita si Coco at ang busaw. Tama ka, bata. Kayo nga ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ginoong Engkanto, may tanong ako sa inyo. Ano yon? Paano mo po ngayon may papaliwanag ang mga pangyayari sa baryo? Ang pagbaba ng mga hayop sa bundok, ang lumaganap na peste, at ang malawakang pagbaha. Bakit nangyayari yun kung hindi naman pala ang busaw ang may dahilan nito? Hindi nga ang busaw ang dahilan nito. Alam mo ba kung sino ang dahilan kung bakit kayo nagdurusa ngayon? Hindi po. Kayo rin. At kami. Kayo mga taong dahilan ng inyong pagdurusa. Hindi isang busaw, hindi isang aswang. Hindi mga elementong naninirahan ng tahimik ang dahilan nitong lahat, kundi kayong mga tao. Ano pong ibig niyong sabihin, Ginoong Engkanto? Sa dulo ng kabundukan ay may malaking minahan na ginawa ang mga tao. Halos mag-isang taon na ang minahan na yon. Hinukay nila ang kabundukan. Pinutol ang mga kahoy at palaki ng palaki ang ginagawa nilang kasiraan sa kabundukan at kagubatan. Kaya nagambala ang mga hayop at iba pang nilalang sa kanilang kagagawan. At yun ang dahilan kung bakit sila bumababa sa inyong lugar. May minahan sa kabundukan? Bakit hindi namin alam? Ang minahan na yun ang dahilan ng pagkasira ng aming tirahan at mga ilang taon mula ngayon ay sisira rin ito sa inyong kabahayan. Pati ba ang malawak ang pagbaha dahilan din sa pagmimita? Tama ka. Unti-unti nang sinisira ang kabundukan at kagubatan. Kaya maganda kayo. Marami pang sakuna ang darating sa inyo. Kung ganon, hindi pala ang ama ni Coco ang dahilan ng lahat ng ito, kundi mga tao rin pala na tulad natin. Lolo, gumawa ka ng paraan para mapalabas muli ang papa ni Coco mula sa manaog. Bakit?
May paraan pa ba para makalabas ang busaw na yan sa iyong mahika? Babalik ako si Manang Fe. Baka may paraan pa na mapalabas ang busaw. Matapos naming malaman ang katotohanan, nagpaalam na kami sa engkanto at babalikan namin siya kapag napalaya na namin ang busaw sa manaog. Dala-dala ni Coco ang manaog na yon at parang hindi niya na ito bibitiwan. Bumaba na kami sa bundok at umuwi na sa bahay na marami mga pag-unawa sa mga bagay-bagay. Ate, naawa ko kay Coco. Magkakasama na sana siya ng kanyang papa pero ngayon, nakakulong na ito sa manaog. Hindi rin naman natin alam na ama pala niya yung busaw na yun. Ang mga kwentong bayan ay mga kwento lamang at hindi pala yun ang katotohanan. Ako sabi ko ang buong tribo tungkol dito at para rin mapatigil ang pagbimina sa kabundukan. Isinisisi pa sa mga elemento mga pangyayaring tao lang pala ang may kagagawan. Nagtataka po ko, Lolo eh. Ano ba pinagtataka mo, Apo? Nung gabing pinuntahan tayo ng busaw, bakit kaya hindi siya makalapit sa bahay natin? Siguro doon sa mga manaog na nakasabit sa labas ng bahay. Kung ganun, dapat sana hindi rin nakapasok si Coco sa atin dahil isa rin siyang busaw. Oo nga po, Lolo. Tama si Matt. Siguro puro pa ang puso ni Coco dahil siya ay bata pa. Wala pang galit sa kanyang puso kaya hindi tumatalab ang mga pananggalang sa kanya. Tama ka nga po, Lolo. Kahit ikinulong natin ang kanyang ama sa manaog, hindi niya tayo sinisisi at hindi niya tayo kinalaban. Napakabait ni Coco. Coco, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat upang mapalabas muli ang iyong ama mula sa manaog na yan. Kung alam ko lang sana ang katotohanan hindi na sana tayo dadating sa mga pangyayaring ito. Tingnan niyo, ngumingiti muli si Coco. Ginagalaw ang kanyang buntot. Ibig sabihin, naniniwala siyang kaya ni Lolo Kulas na mapalabas muli ang kanyang ama sa manaog na yan. Maraming salamat sa tiwala, Coco. Kinabukasan, maaga kaming gumising at nagtungo sa bahay ni Manang Fe, ang lider ng mga balyan ng mga katutubong mandaya. Medyo may kalayuan ang kanyang bahay na kinakailangan pa naming sumakay sa tricycle. Nasa paanan niyo ng bundok na malapit lang din sa ilog. Mapapansing dinaanan din ng baha ang kanyang bahay dahil sa natuyong putik na nakadikit pa sa kanyang bahay. Kulas, bumalik ka. Nahuli mo ba ang pusaw? Sandali. Anong nilalang na yan? Manang, ito po si Coco, ang kaibigan naming anak ng busaw. Ha? Ano anak ng busaw? Bakit nyo kasama yan? At nasaan ang busaw? Andyan ba't nakakulong na sa manaog? Manang Fe, naikulong namin ang busaw sa loob ng manaog na ito. Ngunit kailangan namin mapalaya siya. Kaya bumalik kami sa inyo at hinihiling namin na mapalaya ang busaw na ito. Ay, teka. Hindi ko kayo maintindihan. Ikinulong nyo ang busaw na yan sa loob ng manaog. Pero ngayon gusto niyo na naman palayain siya? Nahihibang na ba kayo? Napakadelikado ng busaw at siya ang may gawa ng lahat ng mga paghihirap ng ating tripo. Akin ang manaog na yan at itatapon ko yan sa dagat at nang hindi na makapaminsala pa. Huwag po, hindi po masama ang busaw. Ang totoo niyan taong may kasalanan ng pagdurusan ng tribo. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Tama ang apo ko, Manang Fe. Nagkamali kami. Nagkamali tayo. Hindi ang busaw ang dahilan ng pagbaba ng mga hayop, ang pagsalakay ng mga peste at maging ang matinding baha. Ayon sa engkantong nagpakita sa amin sa bundok, may malaking minahan daw sa kabundukan na siyang dahilan ng lahat ng ito. Pero nagpakita ang busaw sa iyo. Pumunta pa nga sa inyong bahay, hindi ba? Nagtungo ang busaw sa bahay at pati na rin sa baryo dahil sa paghahanap niya sa kanyang anak. Etong si Coco, inalagaan ng aking mga apo at inuwi sa bahay. Hindi namin alam na siya pala ang nawawalang anak ng busaw. At siya ang dahilan ng pagbaba niya sa kabundukan at nakipagkasundo pa siya sa mga apat. Pero natalo na silang lahat. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, kaya kailangan na nating mapalabas ang busaw sa manaog na ito upang magkitang muli si Coco at ang kanyang ama. Ngunit medyo mahirap ito. Kailangan ko pa ng 2 hanggang 3 araw upang makagawa ng bisa para mapalabas ang busaw sa loob ng manaog. Ang tagal pa? Hindi basta-basta ang gagawin ko. Kailangan din natin doon sa bahay ng busaw gagawin ng ritual ng pagpapalaya sa kanya. O siya, sige.
Maghihintay kami ng 3 araw para lang makalaya ang busaw sa manaog na ito. Sige, akong bahala. Maraming salamat, Manang Fe. Kulas, anong gagawin mo ngayon? Naano kong kausapin ang buong tribo at ipaalam ko kagad sa kanila ang buong katotohanan. Kailangan din natin kumilos laban sa mga pagmimina na ginagawa sa ibabaw ng kabundukan. Lupa yan ng mga Mandaya. Lupa natin yan. At wala silang karapatan na galawin ang ating bahandi. Tama ka. Sige, matapos nating mapalaya ang busaw, sasama ako sa iyo at haharapin natin ang buong tribo at ipapaalam sa kanila ang tunay na mga nagyari. Maraming salamat, Manang Fe. Sige po, uuwi na po muna kami. Sige, mag-iingat kayo. Nang makauwi na sila, Mabuti na lang at nauunawaan tayo ni Manang Fe at gagawa na siya ngayon ng paraan para mapalabas ang ama ni Coco. Coco, huwag kang mag-alala. Makakasama mo rin ang papa mo. Huwag kang mag-alala ha. Hindi niya talaga bibitiwan ng manaog. Ano kayang dahilan bakit nawalay siya sa kanyang ama? Mabuti pa si Coco. May pagkakataon na makasama muli ang ama niya. Matt, Sana, ako rin. Ganun talaga ang buhay, Apo. Hindi lahat ng gusto natin mangyari makukuha natin. Pero habang may pagkakataon pa, pwede pa nating ilaban gaya ng kay Coco. Ngunit kung alam nating wala na pag-asa huminto na tayo at tanggapin ang lahat. Nararamdaman ko po kasi, Lolo, na parang may kulang sa buhay ko Matt, kung ano mang kakulangan ang nararamdaman mo, kami na ni Mama ang magpupuno dyan at pati na rin si Lolo Kulas. Kahit iniwan ka ng ama mo, gagawin natin ang lahat para hindi yan ang magiging hadlang sa pagbuo ng iyong pagkatao. Nandito lang kami, Matt. Tama ang ate mo, Matt. Nandito lang kami. Maraming salamat, ate. Maraming salamat, Lolo Kulas. Sisiguraduhin natin na hindi matutulad sa akin si Coco at makikita silang muli ng kanyang ama. nasasaktan ako sa mga sinasabing yun ni Matt Cabanong. Kahit na ako'y hindi ko rin naman nakasama ang aking ama, pero hindi ko ito ginamit bilang kainaan, kundi ginamit ko ito bilang kakayahan. Gusto kong iparamdam kay Matt na walang kakulangan sa kanya at magiging kumpleto ang buhay niya kahit na may kinakasama ng ibang pamilya ang kanyang ama. Dumaan nga ang 3 araw. Nagtungo si Manang Fe sa bahay at may daladala siyang isang bote na naglalaman ng likido. Yun daw ang bisa na magpapalaya sa busaw mula sa Manaog. Kaya naman dumiretso kami sa kabundukan. Doon sa balete kung saan naninirahan ng busaw. Pinuha ni Manang Fe ang Manaog na nasa kamay ni Coco. Binuhusan niya ito ng bisa na nasa bote at binanggit ang mga ritual. Maghintay lang tayo, Coco. Paniguradong makakalabas din ang ama mo mula sa Manaog. Magkakasama na rin kayong muli, Coco. Magiging maayos din ang lahat. Tingnan nyo, umiilaw na yung Manaog. Nararamdaman kong makakalaya na muli ang busaw. Coco, saan ka pupunta? Coco, huwag ka munang lumapit dyan ha, at hindi pa tapos ang ritual. Hindi nakinig sa amin si Coco. Kinuha niya ang Manaog na nagliliwanag at napatigil si Manang Fe sa kanyang ginagawang ritual. Sinusubukan niyang kunin muli ang Manaog, pero lumulundag-lundag si Coco at hindi na mahabol ni Manang Fe. Nakapatong na sa balete si Coco at bigla siyang lumutang at nagliwanag ang buo niyang katawan. Ang liwanag niya'y bumalot sa Manaog at lumutang din ito. Hanggang bigla itong nabasag at lumabas nga mula sa Manaog na yon ang dambuhalang busaw. Dali-daling lumapit si Coco sa busaw na ito at niyakap niya ito ng mahigpit. Makikita rin sa itsura ng busaw na masayang-masaya ito nang makitang muli ang kanyang anak. Ilang sandali pa'y tumakbo papalapit sa amin si Coco at agad niya akong niyakap kaya kinantihan ko rin siya ng isang mahigpit na mga yakap. Coco, masayang-masaya ako para sa'yo. Coco, sa wakas, nakita na rin kayo ng papa mo. Naiintindihan namin, Coco. Kailangan mo sumama sa ama mo. Mas magiging ligtas ka kapag kasama mo siya. Coco, maraming salamat at nakilala ka namin. Mamimiss ka namin, Coco. O siya, parang kailangan ng umalis ni Coco at ng kanyang amang busaw. Paalam, Coco. Coco, hanggang sa muli. Magkita tayong muli, Coco.
Makalipas ng ilang sandali, Yun palang itsura ng busaw. Napakalaki nga niya. Oo, at saka hindi naman talaga siya masama. Kung ganon, tama nga siguro mga sabi-sabi na hindi naman ganon kasama ang busaw. At ang sabi pa'y ito ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa isang bagani para matalo ang mga masasamang elemento sa kagubatan. Oo, narinig ko rin ang mga kwentong yan. Pero nagiging mabangis daw ito kapag nagagambala. Tingnan nyo, may ilaw na lumalabas mula sa balete oh. Para yatang ang engkanto ito. Tama, ang engkanto nga. mabuti naman at napalaya niyong muli ang pusaw mula sa inyong bahika. Nais namin humingi ng paumanin sa inyo, Ginoong Engkanto. Hindi na kailangan. Ang importante ay naitama niyo ang inyong mga pagkakamali. Ikaw ba ang engkantong bantay sa kabundukang ito? Ako nga. Ako ang nangangalaga sa katahimikan ng kabundukang ito. Ngunit nababahala ako. Bakit to, Ginoong Engkanto? Masyadong malaki na ang sira na kabundukan dahil sa pagmimina na ginagawa ng mga tao. Paniguradong malalaking pagbaha, pagguho ng lupa at pagsalakay ng mga mababangis na hayop ang darating sa inyo sa baryo. Totoo po ba ito? Gusto ko man kayong tulungan pero limitado lamang ang aking kapangyarihan at hindi ko kayang pigilan ito. Kung ganun kailangan na namin kumilos ng mabilis upang matigil ang pagmiminang ginagawa ng mga taong yan. Yun nga ang dapat niyong gawin. Maraming salamat po, Ginoong Engkanto. Hanggang sa muli. Kahit malungkot dahil sa pag-alis ni Coco, masaya naman kami dahil makakasama na muli sina Coco at ang kanyang amang busaw. Matapos naming mapalaya ang busaw at makausap ang engkanto, umuwi na kagad kami. Kinabukasan din ay maagang nagtungo si Lolo Kulas kasama si Manang Fe sa pagpupulong ng buong tribo. Kakausapin nila ang mga ito upang sabihin ang katotohanan at para rin makapagplano na labanan ang pagmiminang ginagawa sa kabundukan. Pagsapit ng hapon, umuwi na si Lolo Kulas. Lolo, ang tagal mo namang umuwi. Oo, Apo. Marami kasi kaming pinag-usapan Kumusta po, Lolo? Sa susunod na Lunes magtutungo kami sa opisina ng gobernador para pag-usapan ng mga bagay-bagay tungkol dyan sa pagmimina sa kabundukan. Sana po ay magtagumpay kayo. Dapat lang. Kung hindi, kami ang magdurusa nito. Mama? Mama! Mga anak, tama ba ang narinig ko sa tricycle driver na may malaking baha raw dito nung mga nakaraang araw? Opo, Mama. Grabe, ang taas ng baha. Lagpas tao. Diyos ko, hindi ko man lang nabalitaan ang mga nangyari rito. Pero wag po kayo mag-alala. Ligtas naman po kami. Maraming salamat sa kaibigang natagpuan namin. Anong kaibigan? Marta, kumusta? Naayos mo na ba yung mga papeles mo? Oo pa, naayos ko na at dito na ako mananatili hanggang matapos ang bakasyon. Mama, matatapos na ba yung bakasyon? Ayoko pang bumalik sa atin Gusto ko pa dito. Hindi naman, may isang buwan pa tayo pero kailangan nating bumalik doon sa Butuan kasi paano ang pag-aaral ninyo? Ayoko pang umalis Ayoko pang iwan si Lolo Kulas. Apo, pwede naman kayong bumalik dito tuwing bakasyon. Oo nga, Matt. Tuwing bakasyon, dito tayo pupunta. Sabik na ako kung anong mangyayari sa susunod na taon dito. Ako din. Ano naman kayang hiwagang matutuklasan natin? Kayo talaga Hindi pa nga tapos ang bakasyon ninyo ngayong taon iniisip nyo na ang susunod na taon. Kaya nga, dapat i-enjoy muna natin ang bakasyon nyo ngayon. Saan nyo ba gustong pumunta? Gusto kong mag-beach. Ha? Parang ang layo naman ng beach dito. Bababa pa tayo para makapag-beach. Ako rin po. Gusto ko mag-beach. O sige na nga, magbe-beach tayo. Sinulit na nga namin ang natitirang isang buwan ng aming bakasyon sa Davao Oriental. Nagtungo kami sa beach sa isang talon din at namasyal din sa syudad at nasaksihan namin kung gaano katahimik at payak ang pamumuhay sa buong Davao Oriental. Naging masaya ang natitira naming isang buwan pero walang mas sasaya pa noong mga panahon na kasama namin si Coco.
Dumaan nga ang isang buwan at kinakailangan na namin bumalik sa aming lugar. Ngunit hiniling namin kay Lolo Kulas at Mama Martha na balikan muna namin ang balete at magpapaalam lang kay Coco. Inaasahan namin magpapakita siya kapag naroon kami, ngunit hindi nagpakita si Coco. Kahit na ganoon, alam naming masaya na si Coco ngayon kasama ang kanyang ama. Nagpaalam kami kay Lolo Kulas at nangakong babalik kami sa susunod na bakasyon. Lumipas ang maraming mga taon. Halos 5 beses kaming nagpabalik-balik sa baryong yun upang magbakasyon. Ngunit wala na kaming nasaksihang hiwaga. Ayon din kay Lolo Kulas ay napatigil na ang minahan sa kabundukan dahil illegal pala yun at walang permiso. Naging ligtas at masayang muli ang pamumuhay ng buong tribo. Nakapagtapos ako ng pag-aaral at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan ang mga hiwagang nasaksihan namin sa pinakaunang bakasyon namin sa liblib na baryong yon. Naging inspirasyon ko ang mga karanasang yon at nag-volunteer ako bilang isang environmental advocate at isusulong ko ang pangangalaga sa mga kabundukan at kagubatan upang maprotektahan ang mga naninirahan doon. Hindi lang tao, hindi lang hayop, kundi maging mga elemento. Wakas.